Nagkamali lang ako at nabasag ko ang sisidlan ng Jade Emperor, kaya ako pinalayas sa mundo para magdusa. Paano bang nangyari na nung imulat ko ang aking mga mata, nandito ako sa napakasamang lugar? Kalokohan. Karwahe, pumalik kayo agad. Namatay ka at nabuhay muli ngayon, nagpapanggap ka na. Kahit kumikislap ang mata ngayon, nagpapakunwari kang mapagmahal na ina. Huwag kang magpapaimportante, lumayo ka. Gumamit ka ng mahika, lalabag ka sa pamilya Wang, hindi ka patatawarin ni Ginoong Wang. Anong gagawin mo? Isama mo ang iyong mga tao at umalis. Kung muli kayong papasok sa bakuran na ito, babaliin ko lahat ng buto ninyo. Kung gusto mo, ako na lang ang ipagbili mo pakiusap. Ano? Huwag matakot, kukuha ako ng pagkain para sa inyo. Ayu, dalhin mo ang kapatid mo para maghugas ng kamay. Ang laki ng ginastos ng dating may-ari, walang laman ang bigasan. Sa kalan, wala kahit isang pirasong kahoy. Pati daga, iiyak pagdating dito. Paano mabubuhay ang mga bata? Mabuti, ang aking healing space, sumama pala sa aking kaluluwa at dumating dito. Ang spring na ito ay nakakagamot ng lahat ng sakit at mayroon din akong peach na gusto rin ng dakilang unggoy. Ang bungang ito ay nagpapalakas sa mga ganitong kayamanan, hindi lang pagpapakain sa ilang bata, kundi pati pag-angat sa kanila sa mataas na posisyon ay hindi mahirap. Limang araw nang walang pagkain sa bahay. Saan mo nakuha ang mga ito? Hindi ito mga bagay na tumutubo sa bundok. Sa lumang kahon sa kusina ko natagpuan. Huwag nang magtanong, kumain na kayo. Ang kusina ay ayaw din ng daga. Saan galing ang kahon? Ang mga ito ay tiyak na hindi normal. Baka nilagyan niya ng gamot para patulugin tayo at ibenta ng palihim sa pamilya Wang. Hindi ko hahayaang kumain si Anuo. Ang tamis. Kahit noong araw, si Dasheng ay kailangan pang magnakaw para makakain ng masarap. Kain na, walang lason, you. Tingnan mo ang mga mata ni Ina. Si Ina noon ay nabulag ang isip. Gumawa ng maraming mga bagay na hindi makatao. Ngayon, nakikita kayong inaapi ng iba. Nakikita kayong hindi man lang makakain ng sapat. Si Ina ay tuluyan ng nagising. Kayo ituring ninyo na ang dating makasalanang si Suwan ay nabangga at namatay. Sa pintuang iyon, tuluyan ng namatay. Ang bakas ay sariwa pa. Ang tigreng may puting noo at dilat na mata, mga 500 kilo ang bigat. Ang karaniwang mga ngaso ay umiiwas ng husto. Para sa akin ay ang unang puhunan. Noong araw, si Dasheng ay tumigil dito sa malapit may bakas ng kanyang espiritu sa bundok. Gagamitin ko ito. Maghanap ng kamatayan. Ang disipulong si Suwan ay nag-aalay ng 1000 taong gulang na Peach, hiramin ang kapangyarihan ng hari ng unggoy, ng bundok ng bulaklak at prutas. Ang banal na mananakop ang kapangyarihan ng dakilang, pantay langit sakupin ang tigre. Halimaw, tikman mo ang pamalo ni San Wukong. Buo ang balat at balahibo. Ang buto ng tigre na daang taon ay pinakamainam na sangkap panggamot. Dagdagan pa ang karne at balat ng tigre ay aabot ng mga 100 pirasong pilak, pabayaan na. Sapat na para iligtas ang 2 anak kong lalaki. Diyos ko, ang laki ng tigre na ito. Mga 500 kilo siguro. Sino ba ang babaeng ito? Nag-iisa niyan. Pinatay ang mabangis na tigreng ito. Aba, ang ganito kalinis na balat ng tigre, bihira sa 100 taon. Mahal na ginang, ang balat at karne ng tigre. Nag-aalok ako ng 30 pirasong pilak. Ang buto ng tigre na ito na 100 taon ay pinakamainam na sangkap panggamot. Ibababad sa alak ay makapagpahaba ng buhay, durogin at gamot sa sakit ng buto. Ang ari ng tigre na ibinabad sa alak,
Hindi ba't gagawing ang lalaki ay maging malakas ng 7 beses? Nag-aalok ako ng 50 pirasong pilak. Ang balat at karne ng tigre para sa pihuohang 40 pirasong pilak. Ang buto at ari ng tigre para sa huichuntang 60 pirasong pilak. Kabuuang 100 pirasong pilak na cash. Walang tawad, kahit 1 sentimo. Kung bibili, maglabas na ng pera ngayon. Kung hindi, diretso ko na dadalahin sa Shangyang. Maraming gustong bumili nito. Tago. Wasakin ang pintuan ng bahay. Hanapin sa loob at labas. Ngayon ay dapat matagpuan ang tao at pera. Hanapin niyo lahat para sa akin. Suwan, huwag kang magkunwaring patay sa harapan ko. At ang kasal sa pamilya Wang. Ngayon ay dapat mong ibigay sa akin ang isang paliwanag. Amo, sa loob ng bigasan, may 2 batang nagtatago. Ano yang kakaibang bagay? Paano naman mula sa langit, bumagsak ang isang kariton? Sinabi ko na, hindi tuloy ang kasal. Babayaran ng utang sa sugal bukas. Sino bang nagbigay sa inyo ng tapang na galawin ang aking mga anak? Patayin niyo ito para sa akin. Kung may mangyari, ako ang sasagot. Ang aking kamay. Labinlimang tael, kasama ang interes ng pamilya Xiao, ngayon ay patas na. Patas na? Patas na? Maawa ka, ginang. Maawa ka, lola ko. Lunukin mo yan. Isama mo ang mga tao mo at lumayas. Kung lalapit ka pa kahit kalahating hakbang sa looban na ito, ipapahawak ko ang mga ulo nyo at puputulin, gagawing arinola. Maawa ka, ginang. Si Ginoong Wang ang pumilit sa akin. Hindi na ako maglalakas loob pa. Hindi ko ginagalaw ang dote. Sa pagbalik ko, magpapadala ako ng tao para ibalik sa pamilya Wang. Bumalik ka at sabihin kay Ginoong Wang. Kung lalapastanganin mo pa ang aking anak na babae, hindi lang sisirain ko ang kanyang mansyon ng Wang. Kaya ko ring gawing lahat sila ay mahiga sa kabaong na iyon. Bumalik ka at layas. Suwan, para sa 5 tael na pilak, ipinagbili mo ako sa impyernong lugar na ito. Walang kwenta. Maglakas loob na magpabaya? Nagrebelde ka na ba? Maglakas loob na magpanggap na bayani sa teritoryo ko? Mga tao, turuan niyo siya ng leksyon para sa akin. Tingnan natin. Kung mawalan ka ng isang kamay, magiging matigas ka pa ba? Xiao mo, si nanay ay dumating para iuwi ka. Mahalagang lugar ng minahan. Mamamatay ang mga lumabag. Umalis ka agad. Sinusundo ko ang anak kong si Xiao mo. Mamamatay ang hahadlang. Suwan, bakit siya nandito? Baka nagloloko lang ang isip ko sa sobrang sakit. Kung totoo na darating siya, para singilin ako. Sino ka? Bakit mo ginagulo ang lugar ko? Mga pare, kunin ang mga panlaban. Patayin siya. Kayo lang? Ikaw. Dinurog mo ang braso ng anak ko. Ako nga ano? Babae ka lang. Nagpapakatapang ka pa sa harap ko? Halimaw. Halimaw siya. Ano ngayon? Sabihin mo. Ikaw, sino ka ba talaga? Hindi ka talaga ang nanay ko. Yung nanay ko ay ginagamit ang walis para paluin kami. Paano siya marunong ng martial arts? Sino ka ba na pumasok sa kanyang katawan? Kung ako, unang subo, lulunukin ko ng buhay. Ilang araw ang nakalipas, nabunggo ang ulo ko sa bato at nahimatay ako. Pumunta ako sa kabilang mundo. Sinabi ni Yan Wang, sa kalahati ng aking buhay, marami akong kasalanan. Dapat nasa pinakamalalim na impyerno, sa kumukulong mantika. Ang Panginoon, dahil naawa sa inyong magkakapatid, binigyan ako ng kakayahan at pinabalik ako para tubusin ang kasalanan. Bahala ka kung maniniwala ka. Pagtubos ng kasalanan? Para sa 5 tael, ibinenta mo ako sa mapanganib na lugar na ito. Ngayon sasabihin mong magbabayad ka? Ano na namang laro ang gagawin mo? Nagpaplano ka na naman ba kung saan mo ako ibebenta? Huwag mo akong hawakan! Kahit mamatay ako dito, ayaw ko ng pakialam mo. Umalis ka.
Bali na maraming piraso. Kung mas marami kang kikilos, mas malaki ang tsansang maputulan ng braso. Kailangan kong gumamit ng puwersa. Para sa gamot. Ayu, huwag ka nang umiyak. Pumunta ka sa bayan, tawagin si Dr. Lee ng Huaytsuntang. Bilisan mo. Mahal na ginang, ang braso ng inyong anak ay lubusang nadurog at ang sugat ay may metal na dumi. Hindi lamang mawawala ang kamay na ito. Kailangan ninyong maghanda ng isang manipis na kabaong. Ako si Suwan, at ang anak ko kahit si Yanwang ay hindi siya makukuha. Huwag mo akong ibenta. Pakiusap. Huwag mo akong ibigay sa minero. Sabi ng doktor, ang sugat ni kuya ay nadumihan ng mineral. Tiyak na hindi na siya makakalampas ngayong gabi. Ano ang gagawin natin? Nandito si nanay. Kahit si Yama ay hindi siya madadala. Ayu, pumunta ka at ilagay ang gunting sa apoy. Painitin hanggang mamula. Pagkatapos, palamigin. Maghanda pa ng ilang piraso ng malinis na magaspang na tela. Dali! Ang ordinaryong halamang gamot ay masyadong mabagal para sa lagnat. Ang sugat ni Xiao Mo ay malala ang impeksyon. Kailangan nating gamitin ang banal na gamot na itinatago sa kaharian ng mga Diyos. Lihim na gawang tableta ng kaharian ng mga Diyos para sa lagnat at lason, isang buong set ng sterile surgical tools na gawa sa itim na bakal. Tama, ang buto niya ay ganap na nadurog. Kailangan din natin ito, ang pamahid ng kaharian ng mga Diyos para sa paglaki ng laman at pagdugtong ng buto. Hanggat may hininga pa siya, ang bagay na ito ay magpapabilis ng paggaling ng nabaliang buto, walang maiiwan na kapansanan. Isa pang mangkok ng banal na tubig, paghugasan ang sugat, palakasin ang pundasyon at ugat, sabay na gawin ang dalawa. Ayu, lumapit ka at tulungan si nanay. Ilapit mo ang lampara, liwanagan ang braso ng kuya mo. Huwag kang manginig ang mga kamay. Nanay, si kuya ay maraming dugo ang nawala. Ayu, tingnan mong mabuti, ang mga piraso ng buto at mineral sa sugat ay dapat isa-isa tanggalin ng malinis. Kahit gaano kasakit, kailangan mong tiisin. Kung hindi, ang buong braso ay mabubulok. Naalala ko, nanay. Ano ito? Isang pamahid ng Diyos. Bakit ang bilis nitong napuno? Parang pandikit. Ito ay tinatawag na pamahid sa buto na inialay mula sa kanlurang rehiyon. Hindi ito mabibili kahit ng 1,000 ginto. Tigilan mo na ang pagtingin. Ibigay mo sa akin ang sako. Ito na ang huling yugto. Ayu, kurutin mo ang ilong ng kuya mo. Nailigtas na ang buhay. Walang hininga si kuya. Nanay, patay na ba si kuya? Nanay? Patay na ba si kuya? Tumahimik ka at huwag umiyak. Hindi siya patay, epekto lang ng gamot. Ang gamot na ito ay malakas. Si kuya mo ay pumapasok sa malalim na pagtulog. Mukhang walang hininga. Pero pinoprotektuhan nito ang kanyang puso at pulso. Ito ang daan upang mabuhay. Pumunta ka at kumuha ng isa pang palanggana ng mainit na tubig. Ngayong gabi, ang pinakadelikado. Kailangan kong hindi siya iwanan. Ayu, pantayin ang mangkok. Sa lugaw na ito, nagdagdag ako ng mahiwagang likido para palakasin ang katawan. Huwag tumapon kahit isang patak. Ang kuya mo ay umaasa dito. Lumalakas na ang buto. Bumaba na ang lagnat. Buti na lang, matibay ang katawan mo. Ang buhay na ito ay nailigtas mula sa pintuan ng kamatayan. Nabuhay pa ako. Anong nangyari? Hindi ba sinabi ng doktor sa bayan na hindi na maililigtas ang kamay kong ito? At tiyak na mamamatay ako? Wala nang sakit. Hindi lang walang sakit, kundi mainit at nanginginig pa sa loob. Parang libu-libong langgam ang gumagapang sa sugat. Ang aking buto at laman ay tila nagdikit muli. Anong mahiwagang sining ito? Siya ang nagligtas sa akin, kaya pala niya. Binantayan ako ng mahigpit. Pinaghirapan ito? Imposible. Ibinenta niya ang sarili niyang anak sa minahan. Paano niya ako ililigtas? Siguradong may masamang balak. Walang magandang intensyon. Gising ka na. Masakit pa ba ang braso mo? Uhaw ka ba? Kukunin kita ng tubig. Huwag mo akong hawakan. Ano talaga ang pakana mo? Kagigising mo lang. Huwag gumalaw. Mag-ingat. Baka lumihis ang buto. Dahil sa ilang pirasong pilak, ipinagbili mo ako. Bakit mo naman ako ililigtas? Bakit hindi mo na lang ako pinatay sa minahan? Hinayaan mo akong mamatay? Nakita mo bang hindi ako lubusang namatay? Gusto mo akong pagalingin at ibenta muli?
Sinabi ko na kay Ayu, yung dating Suwan ay patay na. Mula ngayon, kayo ay protektado ni Suwan, mga sisiw sa ilalim ng aking mga pakpak. Sino mang humawak sa inyong kahit isang buhok, sasaktan ko ng malubha. Uminom ka. Ito, paano nangyari ito? Ganap nang gumaling ang kamay ko. Puntahan mo ang bato sa sulok ng bakuran, yung batong kulay abo na kasing laki ng gilingang bato. Subukan mong suntukin. Yan ang espesyal na gamot na ininom mo. Gumana na. Hindi lang nito pinagaling ang buto at laman, kundi pinalakas din ang iyong mga ugat at buto. Hanggat susunod ka sa akin. Lalaki pa ang iyong kakayahan. Inay, ang buhay ko ay sa inyo. Mula ngayon, ako si Xiao Mo ay hindi nasusuway sa inyo. Bakit ka umiiyak? Sino ang pinapakitaan mo ng kahinaan? Lahat kayo, magayos kayo, at maging matatag. Xiao Mo? Ayu? Bukas, simulan natin ang paggawa ng paggawaan. Ang ating pamilya ay magsisimulang kumita ng tunay na kayamanang ginto't pila. Xiao Mo, Ayu, huwag ipakita ang ating kayamanan. Kahit mayroon tayong kaunting pilak na barya, pero kung uupo lang tayo at kakain, mauubos ito. Hindi ito pang matagalan. Ngayon, unahin nating ang bakuran sa likod, lapat lahat, at araruhin ng maayos. Alisin ang mga bato at ugat ng damo. Sige nanay, mag-aararo tayo para magtanim ng palay o gulay. Wala, magtatanim tayo ng mga kayamanan na katumbas ng ginto at pilak na bundok. Kayo munang dalawa ang magtrabaho. Kukuha ako ng isang bagay sa likod ng bahay. Ngayon ay tag-araw na sobrang init. Maraming lamok at insekto. Ang init ay nakakasakal. Ang mga babae ay nag-aalala na maitim ang balat at masira ang buhok at kagat ng lamok. Ang karaniwang pabango ay wala ring epekto. Kunin ang mga punla ng menta at mugwort, rosas at honeysuckle, gawing floral water at face mask. Tiyak nakikita tayo ng malaki. Tapos na ba ang paghuhukay ng butas? Itanim ang mga ito sa bagong ararong lupa. Tandaan, bawat butas ay dapat may kalahating talampakang layo. Huwag masyadong dikit. Tapos na. Pero, nanay, ano itong mga punla? Ang weird ng itsura. Parang damo sa tabi ng daan. Magiging maayos ba? Tiyak na magiging maayos. Ito ay ilang araw ang nakalipas. Nagkataon kong nakilala ang isang alagad ng Yao Wanggu sa pasukan ng bayan. Binili ko sa kanya ng malaking halaga. Mag-ingat ka sa pagtatanim. Ito ang magiging puno ng pera na mangitlog ng ginto sa ating pamilya. Mga punla galing sa Yao Wanggu. Okay, wala na. Nanay, huwag kang mag-alala. Tiyak kong isa-isa. Itatanim ko sila ng maayos. Sa normal na cycle ng paglaki, aabutin ng kalahating taon bago mamunga. Sa panahong iyon, huli na ang lahat. Hindi naghihintay ang panahon. Kailangan natin gamitin ang tubig na may espiritu para pabilisin ang paglaki. Nanay, bilis dito! Ano iyon? May magnanakaw ba? Naghahanap ng gulo. Pangahas na galawin ang pag-aari ng pamilya Xiao. Kagabi ko lang itinanim ang mga punla. Ngayon ay lumaki ng ganito kataas. At namulaklak pa. Ito, anong mahiwagang kapangyarihan ito? Kuya, ang dahon ng menta ay amoy, malamig at presko. Talaga bang hindi ito? Espiritu ng halaman na naging tao? Sabi ko na nga ba, ito ay mula sa isang alagad ng Yao Wanggu na nagtatago. Binigyan kami ng mga binhi at ginamit ko ang lihim na recipe ng aming angkan para sa pag-aalaga ng lupa. Bakit kakaiba kung mabilis lumaki? Ang epekto ng tubig na may espiritu sa pagpapabilis ng paglaki ay sobrang hindi kapani-paniwala. Isang gabi lang ay tumubo at namulaklak na. Kung may magtanong, sabihin ninyo na nagtatanim sa likod bahay, damo para pakainin ng baboy. Nanay, ang rosas na ito mula sa Yao Wanggu ay kakaiba. Bakit mas mabango ito kaysa sa ibinebenta sa tindahan ng pampaganda sa bayan? 10 beses pa. Ang talulot ay parang malambot na parang seda. Kung ibebenta natin ang mga pambihirang halamang gamot na ito, sa bayan, ang mga tindahan ng gamot sa bayan, at ang mga mayayamang Ginoo ay tiyak na mag-aagawan. Yayaman tayo! Talagang mabenta ang mga ito sa mataas na presyo. Wala tayong kapangyarihan o impluensya kapag may nakapansin sa atin at inimbestigahan ang pinagmulan ng mga ito. Baka mapahamak tayo. E di wag na lang nating ibenta. Gamitin na lang natin para sa sarili. Ibenta. Siyempre, ibebenta natin. Pero hindi pwedeng ganoon na lang basta. Ibenta. Inay, gumastos tayo ng mahigit 1 tael na pilak para bilhin ang 2 malaking sako ng Xiaodao-zi at beeswax. Para saan ba to? Hindi naman ito pwedeng kainin, hindi rin maisuot. Tingnan ninyo. Yung asawa ng pamilya Xiao, nagulit na naman ang kanyang kabaliwan.
Gumastos ng kumikislap na pilak para bumili ng 2 sako ng Xiaodaozi. Malamang ay may utang siya sa sugalan at nabugbog ang ulo. Gusto niyang gawing pagkain ng alak? Sa kanyang dukhang itsura, gusto pa niyang bumangon. Kung may aso kang nakagat, kakagatin mo rin ba ito pabalik? Tumahimik ka. Kargahin mong mabuti ang sako. Inay, sobrang insulto nila sa atin. Ano ba talaga ang gamit ng mga binili natin? Lakad. Umuwi ka at hugasan ang malaking palayok na bato. Tapos pakuluan mo ang 2 kaldero ng tubig at palamigin. Ngayon, gagamitin ni Inay ang 2 sako na ito para ipakita sa inyo ang isang kahangahangang bagay. Ano ang tawag sa paggawa ng ginto mula sa damo? Xiao Mo. Kunin mo ang malaking palayok na bato at dalhin dito. Ibuhos ang kalahating palayok ng pinalamig na pinakuluang tubig. Xiao Yu, kunin mo ang mga bagong pitas na mint, mugwort, rosas at honeysuckle. Hugasan lahat, i-chop at ilagay dito. Tingnan ninyong mabuti. Ang ituturo sa inyo ni Inay ngayon, kahit na ang mundo ay magulo, ay makapagpapanatili sa ating pamilya. Ituturo ko rin sa inyo kung paano gumawa ng rose face mask. Dikdikin ang mga talulot ng rosas hanggang maging paste. Idagdag ang pulot at puti ng itlog. Haluin ng pantay. Ilapat sa mukha at subukan. Inay, ang floral water na ito ay nagtataboy ng lamok at nagpapalamig. At ang face mask ay nagpapaputi at nagpapalambot ng balat. Ate, ito bang nasa garapon na porselana ay anong pambihirang bagay? Magkano ang benta? Floral water na panlaban sa lamok at rose whitening face mask. Ang floral water ay nagtataboy ng lamok at nagpapahupa ng kati, nagpapalamig at nagpapasigla. Ang face mask ay nagpapaputi at nagpapalambot ng balat. Nagaayos ng balat na nasunog sa araw. 30 sentimo ang isang bote ng tubig, 50 sentimo ang isang kahon ng paste, ang siopaw ay 2 sentimo lang isa. Nababaliw ka na ba sa pera? Inay, magagabi na. Ayaw bumili ng mga tao dahil mahal. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Ang produkto natin ay hindi naman talaga para sa ordinaryong tao na pampabusog ng tiyan. Ang ilang 10 sentimo ay sobrang mahal para sa atin. Ngunit para sa mga mayayamang mga ngalakal at maharlika na walang problema sa pera, isa lang itong maliit na halaga. Ang init ng araw, nakakapaso, at ang dami pang lamok. Namamagana ang braso ko. Namumula rin ang mukha. Sa lugar na ito wala nang kwenta. Ayoko na rito, kahit isang araw pa. Hindi na kaya. Binibini, tingnan mo, may nagbebenta ng hualushui doon. Binibini, pakiusap, huwag kang magalit. Pupunta ako, kukuha ako ng pampalamig na sabaw, at pampakalma ng kati. Binibini, itong hualushui panlaban sa lamok, at itong Mianmo, pampaputi ng mukha. Ang hualushui ay pampatay ng lamok, at pampakalma, pampalamig at pampagising. Ang Mianmo, pampagaling sa paso ng araw, pampaputi at pampakinis ng balat. Subukan mo. Ang bango ng bote. Saan galing? Bakit mo dinadala ang ganyang mumurahin? Niloloko mo ang binibini namin. Ang sarap ng amoy. Subukan ko nga. Wala na ang kati. Ang lamig pa. Subukan mo rin itong miyan mo. Ang galing! Hindi na pula ang mukha ko. Ang kinis pa. Ito ay 2 taels. Ipak ang 5 bote ng hualushui. 5 kahon ng miyan mo. Ilagay sa karwahe. Ang sobra ay para sa iyo. Kahit ang panganay na anak ng gobernador, sinabi niyang maganda. Ate, bigyan mo ako ng 1 bote ng hualushoy. Bigyan mo rin ako ng 2 kahon ng Mianmo. Bilis, siguradong magugustuhan ito ng asawa ko. Kuya, ubos na lahat. 40 bote ng hualushui. 20 kahon ng Mianmo. Wala nang natira. Nanay, malaki ang kita natin ngayon. Ate, ito ang recipe ng hualusui at Mianmo. Ang Yang Yange ay magbabayad ng 100 tiles. Ano sa tingin mo? Nagbibiro ka, tindero. Ang recipe ay buhay ko, hindi ibinebenta. 100 tiles ay sapat na. Para sa 3 henerasyon mo, huwag kang magmalinis. Ngunit araw-araw ay maaari akong magbigay. Eksklusibo sa Yang Yange ng hualushui at Mianmo. Ikaw ang tindahan, ako ang produkto. 30% para sa iyo. Ikaw ang 3, ako ang 7. Ang babaeng magsasaka na ito ay sobra ang hinihingi. Ang 50 taon ng Yang Yange na kilalang tatak ay 30% lang. Ang pinakamataas ay 20%. Xiao Mo, itulak ang karwahe dahil hindi gusto ng Yang Yange. Ang Joshi Xiangyao po sa tapat ay tiyak na interesado. Binibini, sandali lang. Pwede nating pag-usapan ng lahat. 40,060 ang hati. Ako ang 40, ikaw ang 60. Hindi na pwedeng ibaba. Sige, deal. Kunin ang 100 tael na pilak bilang deposito. Isulat natin ang kasulatan ngayon din.
Inay, ang lambot ng telang ito. Hindi ako nagsuot kahit sa panaginip ng damit na ganito kaganda. Inay, ngayon nasa ating bulsa ay may higit sa 200 tael na pilak. Kaya na ba nating umuwi sa baryo at magtayo ng malaking bahay na may bubong na tile? Ipagpaliban muna ang pagtatayo ng bahay. Ngayon ay may mas mahalagang bagay. Ang ganda-ganda ng damit na ito. Nasasayangan akong isuot. Inay, saan tayo pupunta? Hindi ba uuwi tayo sa baryo? Pupunta sa West Street, bahay ni Liwangguan. Inay, bakit ka pupunta sa pamilya Lee? Ngayon, susunduin natin ang inyong nakababatang kapatid na si Xiaoyan pauwi. Hindi mo man lang maalala ang isang libro ng Xi Jing. Ikaw na ipinagbili ng sarili mong ina. Hindi ka karapat-dapat maging tuntungan ko. Li Baokun, darating ang araw na ipapapanagot kita, dugo sa dugo. Suwan, para sa 10 tael ipinagbili mo ako sa impyernong tahanan ng pamilya Li. Kahit maging multo ako, hihilahin kita pababa sa impyerno. Di ko. Boses, hindi ko yan. Papatayin ko kayong lahat. Inay, pasok na tayo. Pasok at iligtas si kuya. Saan galing ang pulubing ito? Naglakas loob na magulo sa harap ng limansyon? Babaliin ko ang mga paa mo, kamay ko. Ayu, maghintay ka sa pintuan. Kasama mo ang iyong kuya, susunduin natin si kuya. Puntahan at sabihin kay Ginoong Lee ang pamilya Su mula sa Qingyu ay dala ang pilak para tubusin ang isang tao. Pamilya Su. Itim at puting kontrata ng permanenteng pagbebenta. Pumasok sa pinto ng Lee Mansion ay alipin na ng Lee Mansion. Gusto mong tubusin ang tao? Batas ng Dajing, ang permanenteng kontrata ay maaaring tubusin ng triple na halaga. Ipinagbili noong panahon na 10 tael, ngayon dala ko ang 30 tael para tubusin. Palayain siya. Ang patakaran ay itinakda ng Lee Mansion. Magdala ng 100 tael bilang penalty. Walang bawas kahit 1 sentimo. 100 tael? Dati 10 tael lang ang binigay ninyo. Ngayon gusto ninyo ng 100 tael? Ito ay pagnanakaw. Yan dala ni inay ang pilak. Umuwi na tayo. Bahay? Wala akong bahay. Mas gusto ko sa Lee Mansion maging aso na araw-araw sinasaktan kaysa umuwi para maipagbili mo ako muli. Umalis ka. Narinig mo ba? To? Hindi mo ako kayang iwan. Bitawan mo yan. Baokun tao. Tulong. Bigyan ninyo ako ng palo hanggang mamatay. Halika, bakit hindi kayo lumapit? Natatakot kayo na mabaliw ako? Papatayin ko ang binata ninyo? At isasama ko kayo sa libing? Kasi pumirma kayo ng kontrata ng alipin. Magtubos ako ng tao gamit ang pilak. Alinsunod sa batas ng Dajing dahil hindi ninyo pinalaya ang tao. At sa harap ko pa siya inaapi. Itong 100 pirasong pilak, itinuturing kong binali ko ang kanyang binti, bayad sa gamot ng binti na ito. Sinong hindi takot mamatay? Lumapit at subukan. Bangon, lakad. Sabi ko, hindi ako babalik sa bahay na iyon. Ang tapang mo naman, Xiao Mo. Buhatin mo ang kapatid mo sa karwahe. Pakawan mo ako? Siya mo? Pakawan mo ako? Magtatago kayo sa akin. Ano ang gawin nyo? Mga kahihiyang gawain. Na mga kahihiyang gawain. Paano ka naging katulad ni inay? Magkapareho na kayo. Diko, tumigil ka sa pagsasalita. Si inay ngayon ay iba na kaysa dati. Totoo ang sinabi ni Kuya Diko. Talagang nagbago na si inay. Pumunta sa Linjiangfu, ang pinakasikat na Qingyun Academy. Guro, ito ang anak ko na si Xiaoyan, isang taong bayad sa pag-aaral. Ngayon ko siya ipapasok sa paaralan. Madali lang. Gagawin ko na ang papeles. Ayaw mong bumalik sa bahay na iyon. Si, dito ka lang. Mag-aral kang mabuti. Ikaw? Ano itong ginagawa mo? Ang kontrata mo ng alipin, ibinabalik ko sa iyo. Simula ngayon, maging taong may mataas na posisyon o magpatuloy na maging aso. Ikaw na ang gagawa ng iyong kinabukasan. Huwag gumalaw. May nagalaw sa pintuan. Xiao Mo, ikaw ang magbantay sa kapatid mong babae. Pupunta ako sa likod bahay para tingnan. Inay, mag-ingat po kayo.
Sa araw, nakita ko si Ginang Su na nagdala ng ilang kahong pulang kahoy pabalik. Alam ko na nagtatago siya ng kayamanan sa bahay. Ito sira-sirang bakuran. Saan galing ang mga mamahaling halamang gamot? Ninakaw at ibinenta. Tiyak na makakakuha ng ilang bote ng masarap na alak at magkaroon ng 2 piraso. Ang aking binti, ikaw. Saan ka nang galing? Saan galing? Naalala ko. Mukhang ito ang bakuran namin. Ang mga gamit ng pamilya, Xiao, kahit isang damo. Kung wala akong pahintulot, sinumang humipo. Bubugbugin ko hanggang hindi na siya makilala ng sarili niyang ina. Diyos ko, baliw na ba ang babaeng ito ng pamilya Xiao? Ginawa niyang ganito si Leisan, at binitin pa para makita ng lahat. Si Laisan, manugang ng pamilya Xiao, ay may maduming kamay, siya ang may kasalanan. Pero sobra naman ang ginawa mo. Kapitbahay tayo sa bayan ng Qingniu. Pakawalan mo na siya. Kapitbahay, ayon sa batas ng Dajing, ang pumasok sa bahay ng gabi para magnakaw, pwedeng patayin ng walang kaso. Iniwan ko siyang buhay bilang respeto kay Tio Lijeng. Kung gusto mo siyang pakawalan, magbayad ka ng 2 pirasong pilak para sa pinsala ng gamot, kulang ng 1 tanso. Isusumbong ko siya sa, hukuman para mabulok siya sa bilangguan. Huwag mo kaming isumbong. Babayaran namin. Tingnan ninyong mabuti ang mga gamit ng pamilya Xiao, kahit 1 damo, 1 dahon ng gamot. Kung wala akong pahintulot, sino mang mangahas na dumukot, ito ang kahihinatnan. Ngayon, dadalhin ko kayo sa Yangyan Pavilion sa bayan para kumita ng malaki. Ginang Sunay, handa na namin ang counter buksan na natin ang tindahan. Xiao, Mo, malakas ka. Ikaw ang mag-ayos ng mga kahon ng face mask, essence at insenso. Buksan at ayusin ang lahat. Ilagay sa pinakakitang lugar. Sige, Nay. Bahala na sa akin. Xiao Yu, magaling ang mga kamay mo. Ikaw ang magpapakilala ng mga produkto at tumanggap ng pera at magbilang. Ipapakita ko sa mga customer ang epekto ng gamot. Ang sarap. Ang sarap talaga. Sa mainit na panahon na ito, kanina pa ako nahihilo at masikip ang dibdib at makati ang buong katawan dahil sa kagat ng lamok. Pagkalagay ng essence na ito, ang presko ng pakiramdam. Hindi na rin makati, idagdag mo pa 10 pirasong heat stroke pill, 5 bote ng essence, 2 kahon ng mosquito repellent incense. Ang ganda ng rose face mask na ito. Laging sinasabi ng asawa ko na sunog ang mukha at masakit. Bigyan mo ako ng 3 kahon ng rose face mask, 10 kahon ng mosquito repellent incense. Iuwi ko para sa buong pamilya. Ginoo, ang inyong Essence Heat Stroke Pill, 30 tanso. Ginoo, ang inyong 3 kahon ng rose face mask, 5 bote ng essence, 5 pirasong heat stroke pill, 350 tanso. Sukli ninyo, 50 tanso. Huwag ninyong iwan. Naku, ang may-ari ng Joe's Herb Shop sa bayan Zhou Tianfu. Bakit nandito ang demonyong iyan? Ikaw yung nagbebenta ng cologne at face mask na babaeng taga-bukid. Ito ay 10 pirasong pilak. Bigay ko sa'yo. Dalhin mo ang recipe ng cologne mo, recipe ng face mask, at mga recipe ng gamot at pabango. Sumama ka sa akin sa Joe's Fragrance Shop. Gagawin kitang mayaman at masaya. Hindi ako aalis. Kunin mo ang pera mo at umalis. Huwag mong hadlangan ang aking negosyo. Kapag ayaw mong mabuti, saka ka mapipilit. Sa bayang ito ng Qingfeng, wala pang sinuman. Ang maglakas loob na sumuway sa mukha ko. Zhou Tianfu, ikaw. Isang balo na walang kapangyarihan. Itong negosyong eksklusibo na sobrang kita. Akala mo kaya mong protektahan? Tingnan natin. Madam Su, nagkamali ka. Si Zhou Tianfu ay may koneksyon sa ilalim at lupa. Kung siya ang target, ang negosyo natin baka masira. Kung siya ay mangahas na sumingit, puputulin ko ang kanyang kamay. Madam Su, ito ang kita natin ngayon. Hating 40,060 eksaktong 50 pirasong pilak. Xiao Mo, Xiao Yu, dalhin ang mga supot ng pera. Tara na. Inay, kumita tayo ng sobrang daming pera. Umuwi na tayo at itago. Bakit itatago? Ang pera ay para gastusin. Ngayon dadalhin ko kayo sa palengke at bibilhin lahat. Itong 2 buong piraso ng baboy na may taba at laman, liempo at pigi,
Bibilhin ko lahat. Ilagay sa kariton. 2 buong piraso. Ate, ito ay 100 kilo ng karne, sige. Ikakarga ko agad. Ang pinakamainam na puting harina. 5 sako, mantika, asin, toyo, suka, minatamis, at asukal. Piliin ang pinakamaganda at punuin. Sige po. Inay, bumili tayo ng maraming magagandang bagay. Kahit noong nakaraang bagong taon, ay hindi ganito karangya. 20 pirasong pilak para sa itim. Nabaka na ito, kasama ang kariton na ito, bagong kahoy na kariton, na may takip, dadalhin ko. Sige, dalhin mo na, Binibini. Inay, ito ay isang baka. May baka na tayo sa bahay. Sa minahan ng itim na bakal, napalo ako ni Malaosan. Hindi ko naisip na makakabili tayo ng baka. Bakit ka umiiyak? Hindi lang baka ang magkakaroon tayo. Gagawin ko kayong manirahan sa isang malaking bahay na ladrilyo. Sumakay na kayo. Uuwi na tayo. Iyon ay isang karitong baka na may itim na kahoy. Sinong malaking amo mula sa bayan ang dumating sa ating nayon? Ang nagmamaneho ay si Xiao. Si Xiao mo, nakatatapos lang tubusin mula sa itim na minahan at ang nakaupo sa kariton ay si Suwan. Diyos ko. Ang laki ng biglang yaman ng pamilya Xiao. Ang karang yon. Kahit si Zhou Chanpo na mayamang matanda ay hindi makakapantay. Mga kababayan, balak kong magtayo sa nayon ng isang pagawaan ng pabango at gamot na wanbaw at gagawin kong taniman ang buong bakanteng lupa sa likod ng bundok. Sino mang gustong magtrabaho para sa pamilya Xiao, isang araw, 15 sentimo, may libreng tanghalian ng puting tinapay at nilagang baboy. Bayad agad, walang utang. 15 sentimo. Mas mataas pa ng 5 sentimo kaysa magtrabaho sa minahan. At may pagkang may karne pa. Sasali ako, sasali ako. Mapagbigay si Ginang Su. Isama ninyo ang buong pamilya ko. Hindi lang kayo papasukin ko. Pagkatapos anihin ang mga gamot, ang mga butong ito mula sa langit ay ibabahagi ko sa bawat tao na masipag magtrabaho. Ako, si Suwan, ay sumusumpa. Sasamahan ko kayong lahat na kumita. Ginang Su, may problema. Ang taniman ng gamot. Ang taniman ay may kakaibang nangyari. Nagpakita ang Diyos. Lumaki ng kalahating pie ang mga halaman magdamag. Bakit kayo nag-aalala? Ito ay biyaya ng mga ninuno para sa nayon ng pamilya. Xiao, kalmado lang kayo. Mag-organisa ng mga tao na magbantay sa taniman. Anong mabahong amoy ito? Ang mga taga Haifeng Village. Wala na. Wala na lahat. Papatayin ba nila tayo? Sinong walang hiya ang may gawa nito? Tiyak na ang mga taga-Haifeng sila ay laging bully. Tiyak na naiinggit sila dahil ang ating mga halaman ay lumalaki ng maganda, naiinggit sila. Hindi natin sila kalaban. Ginang Su, baka pwede nating bunutin ang mga halaman? Para sa pera, makipag-away sa Haifeng? Baka mawalan pa tayo ng buhay. Hindi mo magagamit ang pera kung patay ka. Bunutin? Sino mang gumalaw ng isang dahon sa aking taniman, babatukan ko siya. Natatakot kayo sa paghihiganti ng mga bully mula sa Blackwind Village? Hindi ba kayo natatakot maubusan ng pagkain? Mamatay sa gutom? Dati, kumakain kayo ng ligaw na gulay. Noong panahon sa Black Mine, hindi pa ba kayo sawa? Ang Blackwind Village, sa ating pinagkukunan ng tubig, nagtatapon sila ng dumi. Sa ganitong sitwasyon ng baryo ng pamilya Xiao, ipapahawak pa ba ninyo ang leeg para putulin nila? Kung aatras tayo ngayon, bukas makakapasok sila sa baryo at kukunin ang inyong mga eliksir at kukunin ang inyong mga bahay. Inay, tama siya. Sino man ang pumutol sa ating kabuhayan, lalaban ako sa kanya hanggang kamatayan. Ginang Su ay nagbigay sa atin ng bagong pag-asa. Ang mga lalaki ng baryo ng pamilya Xiao hindi dapat maging duwag. Kunin ang inyong mga sandata. Kunin ang mga sandata. Kunin ang mga sandata. Mga duwag ng baryo ng pamilya Xiao. Naglakas loob kayong Manaira. Puting patalim ngayon. Lalabas na pula. Ang kamay ko. Lumaban kayo. Kung may mamatay, ako ang bahala. Naitaboy natin sila. Pero ang tubig na ito ay nadumhan na. Kapag umagos,
ang maruming tubig na ito, ang mga punla ng elixir, malamang ay hindi na mabubuhay. Mabubuhay sila. Basta't magkaisa tayo, ang ninuno ng immortal na mundo ay hindi rin pumutol sa ating kabuhayan. Lahat ng baryo, makinig sa utos, kunin ang inyong mga kagamitan, maghukay tayo ng bagong kanal ngayon din upang ilihis ang tubig ng Elixir Spring at ang maruming tubig ay tuluyang harangan. Ilipat ang batong lansangan doon. Bilisan, harangan ang butas ng maruming tubig. Lahat magsikap pa. Protektahan ang kanal iyon, ang pangangalaga sa ating taniman ng elixir. Umaagos na ang tubig, buksan ang balbula para pumasok ang tubig sa taniman. Buhay. Ang mga punla ng elixir ay nabuhay na salamat sa Diyos Ginangso. Ang buhay ng ating baryo ng Pamilya Xiao ay nailigtas. Mula ngayon, ikaw na ang punong tagapamahala ng pabrika ng Elixir. Ang mga nakapirma ng kontrata sa labas, mga tiyahin, at nakatatandang babae, lahat ay nasa ilalim mo. Inay, hindi ko kaya. Paano ko kakayanin na pamahalaan ang mga nakatatanda? Inay, ako ay isang simpleng babaeng taga-probinsya. Hindi man lang marunong bumasa. Ang mga tiyahin sa nayon ay mas may karanasan. Hindi ko sila mapipigilan. Hayaan na lang po ninyong si Kuya ang maging tagapamahala. Ano naman sa babaeng taga-probinsya? Ako, ang iyong ina, ay isa ring magsasaka. Ilang araw ang nakalipas. Yung mga mang-aaway sa nayon ng itim na hangin. Nang makita ako, ay napilitang lumuhod sa loob ng Poso Negro at tawagin akong, Lola, ikaw ay anak ni Suwan? Sabi ko, kaya mo? Kaya mo. Mula ngayon, ituturo ko sa iyo ang pagbasa at pagtatala. Kung hindi ka marunong bumasa, gamitin mo ang simbolong ito. Isang bilog ay kumakatawan sa isang kaldero ng rose face mask cream. Isang X ay kumakatawan sa isang basket ng original na mosquito repellent na pabango. Sinuman ang tamad sa trabaho, sinuman ang nagnanakaw. Itala mo bawas sa sahod, ipakita mo ang pagiging tagapamahala ng Wanbao Pavilion. Sinuman ang hindi susunod, hayaan mo siyang, naiintindihan mo ba? Inay, naiintindihan ko na. Hindi kita pababayaan. Narinig ko na dati kang ibinenta ng sarili mong ina sa Pamilya Lee upang maging... Bakit hindi naging miyembro ng Pamilya Lee? Pumarito ka upang maging kaklase namin. Karapat-dapat ka ba? Lumabas ka na. Tama na ba? Pulutin mo ang libro. Ngayon, hindi ko lang ito pupulutin. Dudurugin ko pa ito. Dikong, nag-aalala si inay na mahirapan ka sa eskwelahan, kaya pinapunta ako para ibigay sa iyo ang 10 tael na pilak na bagong sahod ngayong buwan para sa iyo. Sabi ni inay, wala na tayong problema sa pera ngayon. Sino man ang mangapi sa iyo, pamumulan mo siya ng pilak hanggang mabulag. Kuya, ano ba talagang nangyayari? Saan nanggagaling ang lahat ng perang ito? Dikong, nagbago na talaga si inay. Hindi na siya nagsusugal. Nagbukas pa siya ng tindahan ng pabango at gamot para sa ate mo. Pinangunahan niya ang buong nayon sa pagtatanim ng mga mahiwagang halamang gamot upang yumaman yung utang niya sa sugalan na 15 tael na pilak ay kanyang ibinayad ng paisa-isa sa pamamagitan ng kanyang tunay na kakayahan. Hindi na talaga niya ako ibinenta ulit? Kuya, umuwi ka at sabihin mo sa kanya, mabuti naman ako dito. Sabihin mong alagaan niya ang kanyang sarili. Huwag siyang mag-alala. Liu Shen, anong ginagawa mo? Sino ang nag-utos sa iyo na sa kaldero ng mantika, magdagdag ng hilaw na tubig? Dalaga, huwag kang magbintang ng walang basehan. Saan ako nagdagdag ng hilaw na tubig? Ito ang rosas na talagang mataas ang moisture content. Taga-iisang baryo tayo. Huwag mo akong sisihin ng mali. Bilis, may darating na magkakarga. Hindi ako pinapansin ni inay. Sinabi ni inay, sinabi niyang, kaya ko. Ako ang punong tagapamahala ng fragrance workshop. Ang mga damo sa tubig ng balon ay lumulutang pa rin sa loob. Gusto mo ang yelo sa palamigan ng paggawaan? Nagnakaw ka ng yelo, dinala sa bahay para sa apo mo. Nagdagdag ng hilaw na tubig. Tingin mo ba bulag ako? Gusto lang ng apo ko ng yelo? Dalaga? Napakalaki ng iyong init ng ulo? Ang patakaran ng paggawaan, ang mga mandaraya, magbayad at umalis agad. Ang lugi sa palayok na ito ng face mask ay ibabawas sa iyong sahod ngayong buwan at umalis ka agad. Ikaw na dalaga? Magagawa mo bang bawasan ang aking pera? Sino pa ang may tutol? Ang ayaw magtrabaho. Umalis na ngayon at kumuha ng pera. Maraming tao sa labas na pumipila para pumasok sa Wanbao Pavilion.
Ano ito? Paano ang distilled water na ito, kumpara sa galing sa ating lumang kaldero, na na-distill, ay mas pino at mas maliwanag? Ang bagay na ito ay tinatawag na distilador, espesyal para sa pagdalisay. Ito ang bagong sandata para mabutas ang bulsa ng mga mayayaman at opisyal. Ito ang Pearl Rose Beauty Set. Ang pearl cream ay pampaputi at pampatanggal ng pekas. Ang rose water ay pampahidrat at pampalambot ng balat. Subukan mo. Diyos ko, ito ay mas mahusay kaysa sa pinakamahal na pearl cream na ibinebenta sa Linjiang Prefecture Cosmetics Shop, ay mas mahusay pa. Kalakip ng upgraded na Wormwood Strong Mosquito Repellent Lotion. May dagdag na Kiai Essential Oil. 6 na oras ang bisa. Inay, kung ibebenta ito, tiyak na mag-aagawan ang mga mayayamang babae. Ayu! Simula ngayon ang fragrance workshop ay maghahati sa 2 grupo. Isa para sa paggawa ng pearl cream, isa para sa distilled rose water. Tayo, gagawin nating ilabas ang lahat ng pilak sa bulsa ng mga mayayaman at opisyal ng Linjiang Prefecture. Mga minamahal na panauhin, ngayon, ang Yangyangge ay eksklusibong naglulunsad. Isang pabango na antas handog mula sa langit, set ng perlas at rosas pampaganda. At mugwort lotion na pamatay lamok. Ang set limitado sa 50 set. Isang tael na pilak bawat set, 50 wen, bawat bote ng lotion. Mauna na, mas uunahin. Isang kahon ng krema ay nagkakahalaga ng isang tael na pilak. Tagapamahala Kian, nababaliw na ba kayo sa Yangyangge? Magnanakaw kayo, huwag kayong maniniwala, mga tao. Sabi ng aking binibini, lahat ng mula sa One Bauge. Gusto namin, ito ay 10 tael na pilak. Bigyan mo ako ng 10 set ng Pearl Rose at 20 bote ng mosquito repellent lotion. Pambihirang magandang produkto. Ang pearl cream na ito ay napakapino at makinis. Mas maganda pa kaysa sa dala mula sa kabisera. Umalis kayo, huwag hadlangan ang aking binibini. Ang pamilya ng gobernador ay nag-aagawan gamitin ito. Bigyan mo ako ng 2 set, nag-aalok ako ng 2 tael na pilak. Unahin mo ako. Sino ang makikipag-agawan sa akin? Sasabihin ko sa aking amo na isara ang inyong tindahan. Yumaman na ako. Si Su Niangzi ay talagang aking puno ng yaman. Ang galing ng Suwan. Ang galing ng Wan Baoge. Dahil hindi ninyo ako binigyan ng pagkakataon, huwag ninyo akong sisihin kung ako ay maging malupit. Pumunta kayo sa Heihujai sa labas ng bayan. Sabihin ninyo sa kanila na ang lahat ng nasa bayan at sa loob ng 100 milya na beeswax, pearl powder Borneo. Bilhin ninyo lahat sa pamamagitan ng puwersa. Huwag mag-iwan kahit isang kati. Para sa Xiaojia Village, gusto kong si Suwan bukas, kahit isang bote ng lotion o isang kahon ng face mask ay hindi makagawa. Tagapamahala, buksan mo ang pinto. Pumunta ako para kunin ang na-order kong beeswax at pearl powder. Xiao mo, batang kapatid, huwag mo nang kunin. Ate, wala tayong beeswax at walang pearl powder. Ngayon, tayo ay paano tayo gagawa ng face mask at lotion? Narinig ko mula sa mga taong pumunta sa bayan na tayo ay nagalit kay Zhou Tianfu ng bayan at pinutol ang ating kabuhayan. Ang negosyong kumikita ay malamang na matatapos. Mababayaran pa ba ang ating sahod? Mga tiyahin at mga ina, huwag muna kayong magpanik. Tiyak na may paraan ang aking ina. Umalis muna kayo at ayusin ang mga tuyo ng dahon ng mint at mugwort. Ano pa ang aayusin ninyo? Mababayaran ba ang sahod? Walang malinaw na sagot. Kahit kumuho ang langit, ako ang tatayo. Anong ikakabahala ninyo? Magtrabaho na kayo. Tandaan mo, ikaw ang punong katiwala. Kapag may problema, huminahon ka muna. Kung walang beeswax at pearl powder, tayo na lang ang hahanap. Nanay, Ang beeswax ay kailangan mula sa pag-aalaga ng pukyutan. ang pearl powder ay galing sa paggiling ng mga tahong ang mga bundok dito sa paligid. Hinalughog na ng mga tao. Saan pa tayo hahanap? Amo, kumuha ka ng 2 asarol sa silid ng kahoy at 5 makapal na sako. Magdala ng pangdepensang kutsilyo. Sumama ka sa akin sa itim na bundok. Ayo, pakalmahin mo ang mga tiyahin. Ipagawa mo sa kanila na ang mga pinatuyong peppermint at wormwood hiwain at itabi. Sige, nanay. Nanay, ang daming bulaklak dito. Tingnan mo ang pugad sa talampas at ang mga tahong sa batis. Ito ang magliligtas sa atin. Bundok ng ginto. Nanay, ang daming bulaklak. Sapat para i-distill natin ang iba't ibang uri ng essential oil. At marami pang pugad at tahong beeswax at pearl powder, hindi na problema.
Ang kalidad ng mga bulaklak na ito, mas maganda pa sa mga tinatanim natin. Ang essential oil na madidistill, mas puro ang bango. Ang beeswax ng ligaw na pukyutan, mas pino ang texture. Ang perlas sa tahong, kahit maliit, mas maganda ang epekto kapag giniling. Amo, ayaw paghiwalayin ninyo ang mga bulaklak na ito una pagkatapos i-distill sa essential oil. Tunawin ang beeswax at salain ng malinis, buwak ang tahong at kunin ang perlas, gilingin sa gilingang bato hanggang pino. Mag-ingat kayo huwag magkamali. Ang hakbang na ito ay dapat maingat. Mas pino ang pearl powder, mas maganda. Sige nanay. Nanay, nagtagumpay tayo. Ang sarili nating essential oil, mas mabango pa sa binibili pearl powder, pino rin na parang harina. Ang galing. Hindi na tayo matatakot kay Joe Tianfu na pumutol sa ating kabuhayan. At gumagamit tayo ng ligaw na sangkap, ang gawang face mask at floral water mas maganda ang epekto kaysa dati at hindi magbabago ang presyo. Nanay, mayroon na tayong mga sangkap pero kulang tayo sa tauhan. Napakaraming order. Hindi natin kayang tapusin lahat. Tara na, bumalik sa baryo para kumuha ng manggagawa. Mga kababayan, ang Wanbauge ngayon ay may biglang pagdami ng order. Kailangan naming mag-expand ng agarang 50 babaeng manggagawa. Ang sahod ay 15 barya, bawat araw. May libreng tanghalian. Ang mga mabilisang kamay ay may bonus sa katapusan ng buwan. Ginang Su, ako ay sasali. Ako ang pinakamabilis magtrabaho. Ako rin. Dati akong nagtrabaho sa bayan sa isang tindahan ng kolorete. Marunong akong gumawa ng pamahid. Ginang Su, ikaw talaga ang buhay na anghel ng nayon ng Xiao. Ayu! Simula bukas, ilalabas natin ang promosyon na bumili ng set, libreng pabango, at hahatiin natin ang face mask sa regular at premium para matugunan ang pangangailangan ng iba't ibang customer. Nanay, ang talino mo naman. Sa ganitong pagbebenta, ang ating negosyo tiyak na lalong aangat. Mga mahal na panauhin, bagong produkto mula sa Wanbauge. Bumili ng set ng pabango ng perlas at bulaklak. Libreng pabango ng damo laban sa lamok. Limitado ang dami, limitado ang uri, mauna ang mauna. Bigyan mo ako ng 2 set, iba't ibang samyo, at 10 bote ng pabango. Gusto ko ng buong set, bawat lasa. Bigyan mo ako ng isang kahon. Ay regalo ko sa aking asawa. Nanay, ang kita natin sa mga nakaraang araw ay triple kumpara dati. Ang botika sa Linjiangfu ay nagpadala ng tao para mag-order. Mabuti. Ipagpatuloy ang pagpapalawak ng produksyon. Ibenta natin ang ating mga produkto hanggang Linjiangfu. 3 araw na ang nakalipas. Si Suwan, kahit isang kati ng beeswax at pulbos ng perlas ay hindi makabili. Ngayon, ang lahat ng paninda sa buong bayan ng Qingfeng ay nasa ating bodega sa ilalim ng lupa. Mabuti. Mabuti naman, si Suwan ay isa lamang isang mahirap na babaeng magsasaka. Paano niya ako, si Zhou Tianfu, lalabanan? Ngayon, tiyak na hindi makakapagbigay ng order ang Wanbauge. Matalino ang amo. Ang Yangyangge ay tiyak na magsasara ngayon. Tara na, sumama ka sa akin sa Yangyangge para manood ng komedya. Tingnan natin ngayon kung paano si Suwan luluhod at hihingi ng awa sa akin. Ngayong araw, sa Wanbao Pavilion, kung hindi makapaghatid ng mga produkto, malulugi si Suwan. Hintayin natin, makuha ang kanilang tindahan. Boss, magtiwala ka. Ngayon sila, tiyak na kaba na parang langgam sa mainit na kawali. Takot pang magbukas ng pinto. Ang pearl cream ngayong araw, bakit kumpara sa mga nakaraang araw? Mas pino, mas matapang din ang bango ng rosas. Napakagaling. Ang insect repellent na ito, mas epektibo na sa pagtaboy ng lamok. Isang spray, buong hapon walang kagat ng lamok. Tunay na kasanayan ng isang buhay na Diyos. Ipak mo sa akin 10 bote ng insect repellent, 5 set ng gift box. Imposible. Talagang imposible. Saan nila nakuha ang beeswax at pearl powder? Peke. Lahat ay peke. Talagang naubusan kayo ng paninda. Hindi ba ito si Boss Joe? Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Batang babae, ang beeswax at pearl powder ninyo, saan ninyo nakuha? Nabalitaan ko, kayo kamakailan ay sa mataas na presyo. Nag-imbak ng maraming beeswax at pearl powder, inyong bodega sa ilalim ng lupa ay napuno na. Talagang malaking galaw. Sayang, ang Wanbao Pavilion ko. Dahil mayroon akong inang itong tagapagtustos. Hindi ko talaga kailangan ng inyong mga sira at mabahong imbak. Ikaw? Anong sinabi mo? Hindi gagamitin ang aking paninda.
Ang mga paninda ninyong inimbak, itago na lang ninyo at unti-unting kainin. Tindero, ihatid ang panauhin. Huwag hadlangan ang ating negosyo. Boss, ano ang nangyari sa inyo? Inay, gamit ang ligaw na sangkap, ginawa nating pabango. Ang kita ng mga nakaraang araw ay triple kumpara noon. Ang matandang hayop na si Zhou Tianfu gustong putulin ang ating daan. Sa pagkakataong ito, ay parang binato niya ang sarili niyang paa. Hindi sapat. Samantalahin ang kanyang sakit, kitilin ang kanyang buhay. Inay, ano ang gusto mong gawin? Ang ating negosyo ngayon ay pumipigas sa tindahan ni Zhou ng patay na patay. Dumating na ang hangin ng taglagas. Unti-unting nababawasan ang mga lamok. Bababa ang benta ng insect repellent. Ngunit sa taglagas, tuyo ang panahon. Ito ang panahon ng face mask. Si Zhou Tianfu umutang para mag-imbak. Ngayon, tiyak na nagmamadali siyang magbenta ng mura para mabawi ang puhunan. Ayu, pumunta ka sa tindahan, sabihin kay Manager Qian. Simula ngayon, ang lahat ng ating face mask at insect repellent, presyo ay direktang babaan ng 30% at ilunsad ang promo na bumili ng 3, libre ang isa. Babaan ng 30%? Inay, tayo na ang nangunguna ngayon. Hindi na tayo nagtaas ng presyo. Bakit pa nating babaan ang sarili nating halaga? Hindi ba ito pagtatapon ng mapuputing pilak sa labas? Ito ang tinatawag diskwentong clearance. Gagamitin ko ang pinakamababang presyo para sa huling mga tao sa bayan na itong dumadaloy na mga tao lahat. Ay ako ang may hawak. Hindi bibigyan ng tindahan ng pabango ng Zhou ng kahit anong tirang pagkain. Gagawin ko si Zhou Tianfu, maging ang 1 sentimong kapital ay hindi na mabawi. Sisirain ko ang kanyang kabuhayan. Tagapamahala Chan, sabi ng nanay ko. Simula ngayon facial mask at cologne bawas ng 30% at mag-alok ng bumili ng 3, libre ang isa. Diskwentong clearance. Ang huling daloy ng mga tao, lahat nasa kamay. Ang galing. Talagang mahusay. Ang diskarte ni Madam Su ay napakatalino. Ito ay direktang hahantong kay Zhou Tianfu na itulak sa wakas para hindi na siya makabangon. Gawin natin ayon sa sinabi ni Madam Su agad na ilagay ang karatulang may diskwento. Buti na lang nung una kasama si Madam Su ay nakipagtulungan, kung hindi, ang resulta ay hindi maiisip, hindi mabenta, walang bumibili. Ang facial mask at cologne sa kabilang tindahan ay napakamura. Ang mamahaling paninda ko, lahat ay nawalan ng halaga. Joe, ang taba. Ang 2,000 tail na inutang mo sa sag-alan ko, kasama ang interes, 3,000 tail. Ngayon, kung hindi mo pabayaran, puputulin ko ang mga kamay mo at ipapakain sa aso. Ginoo, bigyan mo ako ng ilang araw. Pakisuyo, bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Itataya ko ang tindahan ng pabango sa inyo. Zhou Tianfu, hindi mo nga mabayaran ang buwan ng sahod naming lahat ay hindi mo na ibibigay at gusto mo pang palugit? Wala. Suwan, sinira mo ako. Lugi at walang-wala. Kahit mapunta ako sa impyerno, isama ko ang buong pamilya mo. Pupunta ako sa Blackwind Ridge Black Market. Bibilhin ko ang buhay ng buong pamilya mo, 500 tael. Bibilhin ang Qingyu Village, buhay ng 5 tao sa pamilya ni Suwan. Inalis ng masamang babae ang aking kabuhayan. Gusto kong mamatay, siya ng malagim. At ang kanyang Wanbao Pavilion Pabango Workshop. Kasama ang lahat ng stock at lihim na formula, lahat ay sunugin sa isang apoy hanggang maging abo. Ikaw ay isang kilalang tao sa Qingfeng Town. Anong sama ng loob? Gumastos ng 500 tael para bilhin ang buhay ng isang babaeng magsasaka. Ang presyong ito, sapat na para patayin ng sheriff ng bayan. Iniligaw niya ako sa pagkalugi. Nasa kanya ang lihim na formula ng pabango na kumikita ng maraming pera araw-araw. Hindi mo ba gustong malaman ang recipe na iyon? Patayin siya. Ang mga recipe sa workshop ay meron ding isang kopya para sa Blood Clothes Hall. Sige, deal. Blood Clothes Hall. Kunin ang pera, gawin ang trabaho, walang iiwang saksi. Tumigil ang tahol ng aso. Masyadong tahimik sa eskinita, kahit ang karaniwang ingay ng mga kuliglig sa taglagas ay wala na. Late. Ang mga yapak ay magaan, ngunit ang lakas ay matatag. Bumubugbog na una ay magaan, pagkatapos ay mabigat. Hindi mga magsasaka na nakasandalyas, kundi mga bihasang mandirigma na may matigas na bota. 12 tao. Hindi bababa sa 15. Ang bakuran at ang workshop sa dulo ng eskinita ay napalibutan. Amoy langis ng tung at amoy ng bagong dugo at lason na bakal at ang amoy ng dugo ng tao. Si Zhou Tianfu na ito talagang umupa ng mamamatay tao.
Nanay, may nagsusunog! Lalabas ako at lalaban sa kanila! Dalhin sina Xiao Yu at Xiao Nuo sa bodega. Harangan ng mahigpit ang takip. Kapag wala kayong marinig na boses ko sa labas, kahit bumagsak ang langit, huwag kayong lalabas. May nagbayad ng 500 tael para bilhin ang buhay ng buong pamilya ninyo. Huwag kayong magreklamo kung magiging brutal kami. Sa susunod na buhay, mamuhay kayo ng tahimik. Sige, sugod. Ganyan lang ang kaya ninyo? At naglakas loob kayong kunin ang buhay ko? Si Suwan? Ang pera ni Zhou Tianfu? Napakadali yatang kumita. Imposible ito. Mapanganib ang kalaban. Ano ito? Hindi ito. Isang mahinang babaeng magsasaka na walang lakas. Ang babaeng ito ay nagsanay ng matigas na depensa. Mga kapatid, sabay-sabay tayong sumugod. Tadteren siya ng espada. Makikipaglaban ako sa iyo. Sino ang nag-utos sa inyo? Nasaan siya? Si Zhou Tianfu mula sa Qingye Village. Maawa ka, Ginang. Nasaan siya? Nasa pribadong bahay sa West Street ng bayan. Naghihintay ng balita. Ayaw kong mag-iwan ng saksi. May pinatay. Si Ginang So ay galit na galit sa pagpatay. Takbo. Huwag mo akong patayin. Wala akong utang na pilak sa inyong pamilya. Tiyo, Lijeng, papuntahin ang mga tao at linisin ang looban. I-drag ang mga bangkay sa libingan sa likod ng bundok. Hanap ng hukay at ilibing. Ito ay mahigit 10 buhay. Kung maabala ang pamahalaan, ang buong bayan natin ay mapaparusahan ng kamatayan. Ang mga ito ay mga bandido mula sa labas na Bloody Clothes Hall. Gusto nilang nakawin ang reseta ng Wanbao Pavilion at ang mga nakaimbak na pilak dahil hindi pantay ang hatian ng samsam. Nag-away sila sa looban at namatay. Kung may magtanong, sabihin ninyo iyan. Sino man ang magsumbong ng mali, ang negosyo ng Wanbao Pavilion ay ititigil na. Walang sino man ang makakakuha mula sa pamilya Xiao kahit isang sentimo. Ha, ninanakaw pala nila ang mga bandido ng Wanbao Pavilion. Buti nga sa kanila. Huwag kang mag-alala, Ginang Su. Ngayong gabi walang nangyari sa Qingyu Village. Lahat ay natutulog sa kanilang mga bahay. Malakas ang ulan sa labas. Walang nakarinig ng anumang ingay. Dali, mga lalaki, kumilos na. Hilahin ninyo ang mga ito. Ang mga kabayo ng mga masasamang tulisan ay maganda. Kukunin ko na. Inay, ang lakas ng ulan sa labas. Saan po kayo pupunta? Bitawan mo ako. Inay, ikaw lang mag-isa kanina pumatay ng mahigit 10 tao. Ano ba talaga ang gagawin mo? Ako na ang pumunta para sa iyo. Pumasok ka sa bahay at magpahinga. Bantayan mo ang bahay. Protektahan mo sina Xiao Yu at Xiao Nuo. Ang iba ay may mga itak na nakatuon sa ating mga leeg. Gusto nilang mamatay ang buong pamilya natin. Walang prinsipyong tatanggap lang ng suntok nang hindi gumanti. Pupunta si Inay sa Zhou Mansion para alisin ang ugat ng kasamaan. Ulan, bumuhos ka. Bumuhos ng mas malakas, mas mabuti. Ang malakas na ulan ay maghuhugas kahit isang patak ng amoy ng dugo ay hindi maiiwan. Ang Shui Yitang ay gumagawa ng trabaho na napakagaling. Ngayong oras na ito, ang pamilya ni Suwan na 4 na tao ay malamang na nagkita na kay Yama. Sa madaling araw bukas, dadala ako ng mga tao para kunin ang Wanbao Ge na iyon. Ang recipe ng beauty pill, ang recipe ng calming incense, lahat ay sa akin, Zhou Tianfu. Suwan, dati mong pinutol ang aking kita. Gagawin ko ang kanyang mga bata lumuhod sa pintuan ng aking Zhou Mansion na parang aso. Tao, saan ka nagpunta? Patay ka na ba? Dali, pumasok ka dito. Isara mo ang bintana. Huwag nang lumaban. Pinatigil ko lang ang daloy ng enerhiya sa iyong puso at sa leeg. Ito ay tinatawag na Celestial Meridian Point Sealing. Sa loob ng 10 hininga, ikaw ay dahil sa pag-akyat ng dugo at enerhiya at kakulangan ng supply ng dugo. Parang bigla ang atake sa puso, bigla kang mamamatay.
Ang sakit ng dibdib ko, hindi ako makahinga. Anong klasing halimaw ka ba? Kahit na ang pinakamatalinong forensic examiner ay mag-autopsy, ay hindi rin makakita na ikaw ay uminom ng sobra at biglang namatay dahil sa atake sa puso. Walang maghihinala sa akin. Isang magsasaka mula sa Qing Yuxiang. Ginalaw mo ang negosyo ko sa Wanbaoge. Pinutol mo ang aking kita. Nakayanan ko. Ang mga bagay sa negosyo, bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan. Pero ang hindi mo dapat ginawa ay umupa ng mamamatay tao ng Shui Yitang sa aking bahay. Muntik mo nang sakta ng aking mga anak. Sa susunod mong buhay, magkaroon ka ng magandang kapanganakan. Itong alak na ito ay para sa iyong paglalakbay. Hindi ba mahilig ka uminom? Narinig niyo ba? Patay si Zhou Chanfo. Namatay dahil sa pag-inom. Ito ang tinatawag na karma. Dahil mayaman at makapangyarihan siya, marami siyang ginawang masama. Narinig ko para sirain ang Wanbaoge ng pamilya Xiao. Umutang siya sa underground sag-alan ng 3,000 tael. Ngayong patay na siya, siguradong kukunin ng sag-alan ang kanyang ari-arian bilang bayad. Walang kahit anong sugat o pasa sa katawan ng namatay. Wala ring senyales ng pagkalason. Ang silid-aklatan ay amoy alak. Napagpasyahan na si Ginoong Zhou ay labis na uminom kahapon na nag-trigger ng sakit sa puso at bigla na lamang namatay. Nakakapagtaka talaga. Kahapon, siya ay isang malusog na tao, ngayon wala na. Isara na ang kaso, umuwi na. Dali, takbo. Biglang namatay ang amo. Kung hindi tayo kukuha ng gamit at tatakas, ang mga tao sa sag-alan ay dadakpin tayo at ipagbibili sa minahan ng karbon para bayaran ng utang. Ang mga pangyayari sa bayan nitong mga araw ay talagang kakaiba. Tama ka. Si Ginoong Zhou ay biglang namatay. At narinig ko noong nakaraang araw, ang mahigit 10 mamamatay tao ng Blood Robe Hall na pumunta sa pamilya Xiao ay lahat namatay. Sabi nila, para kunin ang mga resibo, reseta ng gamot at pabango ng Wanbaoge. Ang pamilya Xiao sa Qingyu Village, iyon ba ang bahay ni Xiao Yan? Ang Blood Robe Hall ay mga taong walang takot pumatay, kaya ang pamilya ni Suwan ay tiyak na naputol-putol na. Ito ang kakaiba. Narinig ko ang mga mamamatay tao sa looban ng pamilya Xiao dahil sa hindi pantay na hati, nainggit ang isa't isa at nag-away sa kanilang sarili. Mahigit 10 tao ang nagbugbugan sa malakas na ulan at lahat ay namatay. Walang naiwang buhay. Masyadong nagkataon, di ba? Mas kakaiba pa ang sumunod. Ang pamilya ni Suwan na 4 ay mahimbing na natutulog. Kinaumagahan, pagbukas ng pinto, nadatnan nilang puno ng bangkay ang looban. Wala kahit isang gasgas. Sobrang swerte nila. Ngayon, kumakalat sa bayan na si Suwan ay may proteksyon mula sa langit. Hindi lang niya kayang dalhin ang lahat ng negosyante sa bayan na yumaman, kundi pati na rin ang pag-iwas sa kapahamakan. Ang ganyang kapalaran ay mas pinalad kaysa sa atin. Dose-dose ng mga profesional na mamamatay tao na magnanakaw ay dahil hindi pantay ang hati. Nagpatayan hanggang sa wala nang natira. Walang ganyang pagkakataon sa mundo. Ito ay talagang ginagamit para pantakip sa katotohanan. Nanay. Si nanay ba? Siya ba ang gumawa nito? Para protektahan sina Xiao Mo at Xiao Yu. Para iligtas ang pamilyang iyon. Mag-isa ba siya sa gabing iyon ng bagyo? Gaano kalaking panganib ang hinarap? Siya ba talaga? Anong uri ng babae siya? Mukhang nagbago na talaga si nanay. Naging mabuti na. Ang nabubuhay ngayon ay isang na para protektahan ang magkapatid. Hindi nagdalawang isip na maging kaaway ng lahat ng masasamang tao sa mundo. Gamit ang lahat ng kanyang kakayahan upang bigyan sila ng isang tahimik at dalisay na lugar na ina. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik at tingnan si nanay. Tingnan sina kuya, ate at bunso. At kailangan kong humingi ng tawad kay nanay. Si Xiao Yan ay wala pang pahinga ngayon. Sa harapang bulwagan, tinatalakay ang mahahalagang aral ng pilosopiya. Ikaw na ganito, nagmamadaling nag-iimpake ng bagahe. Anong klaseng asal ito?
Saan ka pupunta? Pasensya na po, Guro. Hindi ako naging mabuting alagad. Maraming araw akong wala sa bahay. Ngayon, narinig ko na sa aming tahanan. May nangyaring masama. Kailangan kong umuwi upang gampanan ang tungkulin bilang anak. May nangyari sa inyong bahay? Kailangan bang tumulong ang akademya? Kung ganyan ka uuwi, hindi ba masasayang ang iyong pag-aaral? Maraming salamat po sa kabutihan ninyo, Guro. Ngunit kung hindi ko mapoprotektahan ang aking ina at mga kapatid, kahit gaano pa karami ang aking nabasang mga aklat ng pantas, ay wala ring silbi ang aking pagkatao. Paalam na po, Guro. Sige, umalis ka na. Ang pagiging mabuting anak ang pinakamahalaga. 12-dosenang mga mamamatay tao, puno ng bangkay ang bakuran. Siya mag-isa ang humarap sa unahan. Xiaoyan, wala kang kwenta. Para sa pamilyang ito, kaya niyang ibigay ang kanyang buhay. Ikaw naman, nagtatago sa paaralan at nagpapasarap. Bilisan mo, lalo pang bilisan! Xiao mo, itong 5 kariton. Mga face mask ng Artemisia, flower water, at rose. Bilangin maigi ang dami. Takpan agad ng oilcloth na hindi tinatablan ng kahalumigmigan. Bago dumilim, ihatid sa mga tindahan sa Linjiang Prefecture. Sige po, nanay. Ang unang kariton ay puno na. Xiao Yu, pumunta ka sa bodega. Bilangin ang lalabas bukas. Stock, NG Moisturizing Face Mask. NG Poria. Nanay, ang mga moisturizing face mask. Sapat, para sa kalahating buwan. Nanay, kuya, tingnan ninyo. Bunso! Bunso! Umuwi ka na pala! Nanay, bakit mo ako hinihila? Tumayo ka lang. Hayaan mo siyang lumapit. Nanay, umuwi na ang anak mo. Maghugas ka ng kamay at kumain na tayo dahil nagpasya kang umuwi. Sa pamilya nating Xiao, walang pahingahan. Kumain ka ng busog. Bukas ng umaga, pumunta ka sa Wanbaoge na tanggapan ng accounting. May mahalagang trabaho ako para sa iyo. Napakasarap ng luto mo, nanay. Huwag kang mag-alala. Basta makatulong ako sa pamilya. Anak, gagawin ko lahat ng trabaho. Ang ate mo, dati walang pagkakataong mag-aral ng marami. Ang mga transaksyon nitong nakaraang buwan, lahat ay gamit ang sarili niyang iginuhit, mga simbolo at code. Ang trabaho mo ngayon ay linisin ang gusot na talaan na ito. Bawat isa, ayusin mo ng maayos. Nanay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Nanay, kuya, ate. Naayos ko na lahat ng accounts. Tama ang tala ni ate. Pero sa Yangyangge, may problema sa kanilang pakikipag-ayos sa atin. Anong problema? Ang Yangyangge sa bawat buwan. Sa pagkalugi, sa pagdadala ng flower dewdrops. Palihim na nag-ulat ng dagdag na 15%. Ang punong tagapamahala ng tindahan. Baka, hindi alam. Pero ang mga trabahador sa bodega, siguradong tumatanggap ng kickback. Itong account, kung magpapatuloy ito sa 1 taon, masasayang sa kanila. Halos 100 pirasong pilak. Sabihin ko na nga ba, bakit tuwing ang flower dewdrops? Pagdating sa Linjiangfu, sabi nila maraming nabasag. Sila pala ang nagplano sa likod. Kuya, araw-araw kang nagde-deliver. Dumadaan sa kanlurang kalsada. Sa bawat checkpoint, kailangang magbayad ng toll. Kung liliko tayo, sa daungan ng Timog Lungsod, hindi lang mawawala. Ang toll na ito, makakatipid pa ng 2 milya. Mas kaunti ang masisirang face mask. Ang galing mo, anak. Mabilis ang pag-iisip. Ina, napakalamig. Sa sobrang niebe. Sino pa bibili ng mosquito repellent? Sa Yangyan Pavilion ngayong umaga, bigla ang tinigil ang bagong pavilion para sa susunod na kalahating taon. Itinigil ang mga order. Geng, Suyu, kung itinigil ang negosyo ng flower water, wala na ba tayong trabaho? Sa taglamig na ito, walang mapagkakakitaan, ubos na ang bigas sa bahay. Mahirap ang bagong taon. Ina, lahat umaasa sa sahod ng paggawaan para sa bagong taon. Ngayon, naputol ang kita, ano ang susunod nating ibebenta? Bakit ka nag-aalala? Hindi babagsak ang langit. Ako si Suwan, dahil pinayaman ko kayo. Hindi ko kayo hahayaang magutom sa taglamig. Walang bumibili ng mosquito repellent. Magbebenta tayo ng skincare. Naputol ang negosyo sa tag-init. Gagawa tayo para sa taglamig. Gang, Su, ito, paano gagawin? Sa taglamig, napakalamig maging mga halamang gamot ay nasisira tuloy-tuloy na nagyayelo. Hindi maigalaw ang kamay sa paghahalo ng gamot.
Saan tayo gagawa ng bagong kabuhayan? Xiao Mo, Ina, narito ako. isama ang lahat ng malalakas na manggagawa sa pagawaan, dalhin ang mga itak, pumunta sa likod ng bundok at putulin ang mga sanga ng pine. Maghukay ng tuyong lumot para sa init. Mas marami, mas maganda Xiaoyan. Kumuha ka ng 500 tael na salapi. Isa kayang karito ng baka. Sumama ka sa akin sa Linjiang Prefecture. Sa Qingyu Village, itatayo ang unang permanenteng mainit na botika. Uupahan ko itong bakanteng bodega sa loob ng 10 araw. Walang sino man ang pinapayagang lumapit. Xiaoyan, magbantay ka sa labas ng pinto. Papasok ako para suriin ang order na ginawa ko dati. Ina, kailan po kayo nag-order sa Linjiang Prefecture? Bakit hindi ko alam? Huwag magtanong ng hindi dapat itanong. Bantayan mo ng mabuti ang pinto. Xiaoyan pasok at magbuhat ng mga kargada. Nanay, ito. Ano? Ito? Parang baldosa, pero napakalinaw at makintab. Sa mundong ito, paano nagkaroon ng ganitong bihirang kayamanan? Ito ay tinatawag na Liuli Tile. Ipinagkatiwala ko sa Qianjiangfu ng Haishangbang si Qianjiangzu na gumastos ng malaking pera mula sa Nanyang Yishang upang lihim na umorder. Hindi lang pinapasok ang sikat ng araw, kundi pinipigilan din ang niebe at hangin na mahigpit na hinaharangan. Ito ay lihim, manatili ito sa iyong dibdib. Agad na kumuha ng ilang dosenang sasakyan. Ang mga ito, balutin ng itim na tela at ihatid pabalik sa Qingyu Village. Kailangan nating makipaglaban sa Diyos para sa pagkain. Naiintindihan ko. Kung ito ay maitayo sa taglamig, ay makakapagtanim ng mga herbal na pampaganda at gumawa ng pampagandang pamahid. Yayaman tayo. Pupunta na ako para umarkila ng sasakyan. Nakakamangha. Talagang nakakamangha. Sa labas, ang tubig ay nagiging yelo. Nakatayo sa loob ng kubong ito. Ako ay pinagpapawisan ng dahil sa init. Nanay, ang lupa ay natunaw na. Malambot na pwede ng direktang maglatag ng banig para patuyuin ang mga halamang gamot at magtayo ng estante para sa paggawa ng pamahid. Xiao Mo, turuan ang mga tao na dalhin ang iba't ibang mga punla ng herbal na pampaganda. Rosas, aloe, vera, fuling yuju, itanim lahat. Huwag mag-iwan ng kahit 1 pulgadang lupa na walang tanim. Nanay, sa napakalakas na niebe, kahit ang mga marangal na opisyal sa kabisera ay gumagamit lamang ng mga tuyong bulaklak at dahon na nakaimbak. Ang ganitong sariwang aktibong aloe vera mga talulot ng rosas. Sa ating Qingyu Village ay maaaring ibenta ng 10 sentimos bawat piraso. Pero kung ihahatid sa Linjiangfu, ang mga mayayamang opisyal at maharlika ay talagang mag-aagawan bumili gamit ang pilak. Pangalawang kapatid, ang ibig mong sabihin ay sa pagkakataong ito, ang mga sariwang gamot ay ibenta lahat sa mga ginoo ng Linjiangfu? At si tagapamahala Tian ng Yangyange, ano ang gagawin sa mga naunang order ng supply? Kuya, ang laki ng Yangyange ay masyadong maliit. Hindi kayang lunukin ang ganito kalaking kapasidad ng produksyon natin. Nanay, hindi tayo pwedeng palaging mag-supply sa ibaba at kumita ng mahirap na pera. Diretso tayo sa Linjiangfu, kunin ang pinakamarangyang tindahan, magbukas ng isang tindahan na pag-aari ng ating Wanbaoge sariling sangay. Espesyal na nagbebenta ng moisturizing mask para sa taglagas at taglamig, aloe vera hand cream, rose body lotion. Talagang anak ni Suwan. Matalas ang iyong paningin. Sapat ang tapang. Xiao Mo, Xiao Yu, bantayan ang Warm Medicine Workshop at ang Mine Workshop. Magdala ng mga tao at magmadaling gumawa ng moisturizing mask na may fueling at anti-itch floral water na may mugwort. Xiaoyan, kunin ang lahat ng pera sa kaban, lahat ng cash at banknotes, at sumugod tayo sa Linjiangfu. Xiaoyan, huwag mong isipin na ang Linjiangfu ay isang ordinaryong bayan lamang. Katabi ng punong himpilan ng Wulin Alliance, at mayroon ding mga daungan ng Hilaga Timog na transportasyon ng tubig. Mga mandirigma ng Jianghu, maraming mayayamang opisyal at maharlika. Ang negosyo natin sa pangangalaga sa balat ay hindi magkukulang ng customer. Ginang Su, matalas ang inyong paningin. Ang Jai Xinglu na ito ay nasa lokasyon ng Juke Street, ang pinakamagandang malaking tindahan. 3 palapag. Sa likod ay mayroon pang isang hiwalay na bakuran ng bodega. Ang dating may-ari ay nagmamadaling mag-ipon ng pera para sa transportasyon sa tubig, presyong 8,000 tael ng pilak. Kung pumayag kayo, pipirmahan natin ngayon ang kontrata ng bahay.
Ang Jai Xing Lu na ito. Ay gusto ko! Saan galing ang amoy halamang gamot sa katawan? At mga has na makipag-agaw sa akin, binatang Joe, sa teritoryo, agad na ibigay sa binatang ito. Kung hindi, babaliin namin ang inyong. Ging Su. Ito ang pinakamayamang tao sa Linjiang Prefecture. Ang nag-iisang anak ni Ji Zhou, si Zhou Hao. Ang kanyang tiyuhin ay ang Tong Ji ng Linjiang Prefecture. Hindi natin mabibili ang tindahang ito. Umalis na tayo. Kung gusto ni Ginoong Joe na yurakan ng basurang papel, hayaan mo siya. Hindi. Gumawa ng bagong kontrata ng bahay. Pingi ka bang babaeng magsasaka? Sabi ko, akin na ang tindahang ito, tao. Palabasin sila. Sa negosyo, ang pinakamataas na bid ay siyang mananalo. Ang tindahang ito ay may presyong 8,000 tile. Nag-aalok ako ng 10,000 tile. Bayad agad sa cash. Lakas loob mong hampasin ako ng pera? Ang tiyuhin ko ay Tong Ji ng Linjiang Prefecture, maniniwala ka bang? Ipapagawa ko sa tiyuhin ko, isara ang iyong lumang tindahan at ipakulong kayo. Ginoong Tongji, mabuti iyan kung malaman ng Wulin Alliance Chief at maging ang censorate mula sa kabisera pamangkin ng Tongji ay sa pilitang kumukuha ng tindahan ng tao sa liwanag ng araw. Hindi ba alam ng Ginoong Tongji ang kanyang sombrero ng opisyal ay maaaring mawala? Hintayin mo ako. Tatakan. Ang tindahan mong ito, kung makakapagbukas ka ng 3 araw, magpapalit ako ng apelyido sa'yo. Tingnan natin. Inakakadating lang natin sa Linjiang Prefecture at naaway na natin ang pamangkin ng Tongji. Mahihirapan tayo sa negosyo sa hinaharap. Kung takot ka, huwag kang magnegosyo. Pumunta ka at magpagawa ng ginintuang karatula. Tawagin itong Wanbao Pavilion Linjiang Branch. Wanbao Pavilion Linjiang Branch. Bubukas ngayon, sariwang katas ng aloe vera, 5 tael bawat bote. Rose Hydrosol, 8 tael bawat kalahating kilo. Fulling moisturizing mask, 20 tael bawat kahon. Custom na pampakalmang insenso, 100 tael bawat lalagyan. Walang utang. Diyos ko, taglamig na may niebe. Mayroon pa lang, sariwang aloe vera at rosas. Ito ay gawa ng mahika, di ba? Ang mahal naman. Tama ka. Sa matinding taglamig, makagamit ng ganitong sariwang produktong pampaganda. Ito ay kayamanang nakapagpapahaba ng buhay. Bigyan mo ako ng 10 bote ng aloe vera extract. Buksan at suriin ang produkto sa harap ko. Magandang produkto. Tao. Magbayad. At sa kapunan ako, 20 kahon ng moisturizing mask. Ang balat ng matandang ginang ay tuyo buong taglamig. Inaasam niya ang ganitong kayamanan para sa kagandahan. Nauna ako. Gusto ko rin ng 10 kahon. Ang natitirang rose hydrosol. At ang mugwort anti-itch na losyon. Ako na ang kukuha lahat. Ihatid agad sa Wulan Alliance Branch. Ibigay sa asawa ng Alliance Chief. Mga bisita, huwag mag-alala. Pumila ng maayos. Ang Wanbao Ge ay may sapat na stock. Ang mainit na sabaw ay mabango at matamis. Pag inom, umiinit ang buong katawan. Hindi kayang bumili ng face mask. Bigyan mo ako ng 1 tasa ng rose honey drink para mapainit ang katawan. Ang mainit na honey tea na may rose hydrosol kasama ang Poria hydrating mask. Parang banal na karanasan. Mula sa counter na gawa sa salamin, sariwang aloe vera cream, gusto ko rin. Balutin lahat para sa akin. Gen, Jang, maupo muna kayo. Miss Lee, ang sariwang hand cream ay limitado bawat araw. Maaari naming mag-iwan ng hanggang 3 bote para sa inyo. Tindero, magdala ng calming hot tea. Ang kita sa loob ng 3 araw mula ng buksan ay lumampas na sa dating bayan ng Qingfeng ng 1 buwang kita. Kapag kumalat na ang pangalang ito, maaari nang magbukas ng punong tindahan sa kabisera. Palibutan ninyo ito. Huwag hayaang lumabas kahit isang langaw. Tiyo, ito ang masamang tindahan. Lahat ng ibinebenta ay mga pekeng produkto ng masasamang gawa. Sa gitna ng taglamig, ang patak ng tubig ay nagiging yelo, ay maaring tumubo ng mga bagay na naroroon lamang sa mainit na tagsibol, mga halamang gamot at bulaklak para sa balat. Ito ay labag sa natural na batas, engkanto mula sa langit. Pinaghihinalaan ko ang tindahang ito ay gumagamit ng masasamang bagay upang lokohin ang mga tao. Isara agad ang tindahan. Kunin ang may-ari at ang nasa likod na may-ari, ibakod lahat sa hukuman, pahirapan sa pagtatanong. Ginoong Tongji. Ang batas ng Dajing ay malinaw na nagsasaad na ang mga pananim na wala sa panahon ay may mga paraan ng pagpapatubo sa greenhouse. Sa loob ng palasyo ng hari, mayroon ding halimbawa ng pagpapatubo ng bulaklak sa mainit na silid. Ang mga halamang gamot at bulaklak sa aking tindahan lahat ay galing sa mainit na botika.
Paano masasabing engkanto ito? Ang batas ng hari, paano ito mauunawaan ng mga tulad ninyo na simpleng mangangalakal sa kanayunan? Sinasabi kong engkanto ito, kaya engkanto ito, sa bayang ito ng Linjiang. Ako ang batas ng Dajing. Wasakin ninyo ang mapanganib na counter na ito. Sino ang maglakas loob na gumalaw? Sa bingit ng kamatayan, nagmamayabang ka pa. Tiyo, siya, iyon, gagamitin ng engkanto upang lokohin ang mga tao. Kung gusto ng Ginoo na isara ang tindahan, ayos lang. Ngunit ang mga kamay ko ay walang gaanong timbang. Kung pumunta sa hukuman, hindi sinasadyang mabasag ang selyo ng opisyal o ang sombrero at iba pang mahahalagang bagay. Sana ay patawarin ako ng Ginoo. Naglakas loob ka bang sirain ang kalsada ng pamahalaan sa publiko? Magbanta sa opisyal ng imperyo? Ito ay tulad ng paghihimagsik. Kahit na mayroon kang engkanto na nagpoprotekta sa iyo, ikaw ay laman at dugo lamang. Pupunta ako ngayon upang tipunin ang mga mamamana ng depensa ng lungsod at babarilin ka hanggang maging parang hedgehog. Mahal na hari, 3 taon na ang nakalipas, naglabas ng isang kautusang pangkalakalan at pangkabuhayan. Isang malinaw na kautusan, sino mang mamamayan na makaimbento ng mga kakaibang imbensyon at kayamanan upang mapabuti ang kalakalan ay hindi lamang hindi uusigin. Ang mga lokal na opisyal ay dapat magbigay ng malaking gantimpala upang mapuno ang kaban ng bayan. Ginoong Tongji, ang aking ina ay gumawa ng isang natatanging recipe ng pampaganda na gawa sa greenhouse-grown herbs. Ay para sa ikabubuti ng bansa at mamamayan na makapag-alaga sa balat ng maraming tao sa panahon ng taglamig isang pagsulong sa kalakalan. Bata, ang galing mo naman magsalita. Sa usapan, may batas at katarungan na nasa iyong panig. Sa lakas naman, may isang tao na kaya ang batong leon ng isang kamay. Ngayon, ang taong ito ay hindi mo kayang kalabanin. Baka mawala pa ang iyong trabaho bilang opisyal. Kayong mga marurunong magsalita. Ngayong araw na ito, ako ay hindi muna kayo sisingilin. Hintayin ninyo hanggang masuri ko ang mga talaan, saka ako magpapasya. Umalis na tayo. Tito, hindi natin sila dapat payagang makaalis ng ganun lang. Mamatay ka. Ang kamay ko, nasira na. Tito, tulungan mo ako. Sino ba ang walang hiya na ito na sumalakay sa akin nang hindi ko alam? Diyos ko, itim na damit at itim na kabayo. Ito ang malamat na. Kamakailan lang ay nagpatahimik sa 18 kampo ng mga tulisan. Ang mga Zuan Yiwei ng Wulan Alliance. Tingnan ninyo ang watawat ng Alliance. Itim na background na may gintong disenyo. Sa gitna ay may karakter na Xiao. Iyan ang taong parang dragon na nakikita ang ulo, ngunit hindi nakikita ang buntot ang pinuno ng Wulan. Siya ba ay nag-iinspeksyon sa mga probinsya sa Jiangnan? Tito, dumating na ang mga tagapagligtas. Tiyak na ang mahal na prefect ang nagpadala upang suportahan kayo. Sabihin sa pinuno na itong, parilin ng maraming palaso. Tumahimik ka. Ako ang Tongji ng Linjiang Prefecture. Pagpupugay sa pinuno ng Wulin Alliance. Ang ulo ko, ang sakit. Mula ng 3 taon na ang nakalipas ang impyernong labanan ng mabuti at masama. Natamaan ng malakas ang aking ulo at nawala ang lahat ng alaala. Pero bakit? Bakit kapag nakikita ko ang babaeng ito at ang batang ito ang puso ko ay sobrang sakit? Ang mga basag na larawang iyon. Bayan ng Qingyu. Lumang kubo na gawa sa damo. 4 na bata. Suwan. Xiaoyan. Naalala ko na ang lahat. Ako si Xiao Yinghen ng Qingyu. Iyon ang aking asawa at mga anak. Nanay, kamukha niya si tatay? Ito, imposible ito. Bakit ka nag-aangkin na kamag-anak ng punong mandirigma? Tapos na. Mabuti, tumangkad ka. At naging mahusay ka rin, hindi mo ako pinahiya. Ang samahan natin ay nagpapatay ng mga bandido at kalaban. Nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan ng mundong mandirigma. Pinoprotektahan natin ang mga tao ng dakilang Jin, namumuhay ng mapayapa. Kayo na kumakain ng sahod ng hari. Ngunit inaapi ninyo ang mga tao sa likuran. Inaapi ninyo ang aking asawa at mga anak, mga tauhan. Alisin ang kanilang uniforme at sombrero ng opisyal. Dalhin ang 2 ito sa
bilangguan ng samahang mandirigma at bantayan ng mahigpit. Agad na selyuhan at siyasatin, lahat ng ari-arian ng pamilya Joe, kolektahin ang ebidensya ng kanilang katiwalian. At ang matibay na ebidensya ng pakikipagsabuatan sa mga kriminal. Punong mandirigma, maawa kayo, nagkamali ako. Hinihiling ko na patawarin ninyo ako. Tiyo, iligtas mo ako. Ayaw kong makulong. Kagyat na ipadala ang ebidensya. Sa 3 hukuman at sa Jiangnan Circuit, inspektor ng opisina. Ang samahan natin ay gagawin silang, isuka nila ang nakain nilang yaman ng bayan, kasama ang interes. Makukulong sila habang buhay. Awan, mag-isa kang nag-alaga ng 4 na bata. Ngayon? At labis kang natakot. Tiyak na marami kang hinaing. Kung saktan o pagalitan niya ako, titiisin ko lahat. Ang kanyang kakayahang manatiling kalmado sa krisis. Bakit mas? Kaysa sa kapitan ng aking mga Dark Guard, matatag pa siya? Awan, bumalik na ako. Sa mga nakaraang taon, naghirap ka kasama ang mga bata. Naghirap? Punong mandirigma siyaw. Malamang, habang pinapatay ang mga bandido, nasaktan ang ulo mo at hindi na maganda ang paningin mo. Awan, ako. Ako ngayon ay kumikita ng malaki, araw-araw, kumakain ng masasarap na pagkain, nakakapangyarihan. Ang buhay ko ay mas komportable pa kaysa sa prinsipe ng kabisera. Ikaw na malaking rebulto, nakatayo ka dyan, nakaharang ka sa aking negosyo. Lumayo ka, lumayo. Tatay? Tama, si nanay. Ang dinanas niya nitong mga nakaraang taon ay hindi lang hirap, kundi panganib na hindi kayang abutin ng karaniwang tao. Pagkatapos kayong mawala, Kuya ay ipinagbili sa Black Iron Mine para sa mahirap na paggawa at nabali ang kanang braso. Si nanay, nag-iisa siyang sumugod sa Black Iron Mine at pilit na binalik si Kuya. Para pakainin kami, si nanay ay gumawa ng insenso at ointment at nagbukas ng Wanbao Pavilion at kahit inatake ng mga killer organization sa gabi. Ngayon, si nanay naman, sa pamamagitan ng kanyang eksklusibong skincare ointment recipe, ay nagbukas ng 18 branch. Ang ating pamilya ay hindi lang hindi naghihirap, kundi dinala rin ang buong bayan ng Qingyu sa magandang buhay. Madam, dakila ang inyong kagandahang loob. Hindi lang, nito iniligtas ang dugo ng ating pamilya Xiao, kundi pinrotektahan din ang mga tao sa lugar na ito. Mula ngayon, ang buhay kong ito ni Xiao Jingchen ay nasa utos ng Madam, walang pag-aalinlangan. Tumayo ka na. Ingatan ang buhay, lipulin ang mga bandido, protektahan ang mga tao. Sa bahay, sundin mo lang ako. Ang Xuani Way ay magbubukas ng daan at ihatid tayo pabalik sa Qingyu. Tunay na si tatay. Ito lahat ay itinayo ng iyong ina. Ito ay talagang mas enggrande kaysa sa bulwagan ng gobernador ng Linjiang, mas enggrande pa. Mga kapatid, ang mga dala mula sa Qingyu, pinakasariwang skincare herbs at insenso, ibaba na, gumalaw ng mabilis, huwag maantala, ang negosyo ng leader ng tindahan. Manager Chian, ang 3 branch sa silangan ng lungsod, mag-restock agad. Manager Zhang, ang mga naka-order na top-grade Pearl Beauty Mask ng Duke's Mansion, ilagay sa sandalwood box at ihatid agad. Ang security escort team ni Kuya, ang kita, ngayong buwan ay dumoble muli. Kumuha ng 100,000 tael na cash at umupa ng 10 tindahan sa timog ng lungsod. Palawakin ang laki ng plantasyon ng Hengwen War Medicine Shop. Madong, tikman mo. Ito ang unang batch ng mga premium goods na ipinadala ni Xiao mo sa kabisera. Mula sa pagkabigo, sa pagtawid ng tribulasyon sa langit, ang nakamamatay na kalagayan ng pagbalik ng kaluluwa sa ibang mundo hanggang sa kasalukuyang dajing na puno ng buhay at sigla. Hindi ko lang iniligtas ang buhay ng 4 na batang ito, kundi sa sarili kong mga kamay. Sa panahong ito, tunay kong itinatag ang isang magandang kaharian
para sa aking sarili. Si Suwan,